What's up mga kaagre? So, kumusta kayong lahat? At ito nga, update ko lang kayo sa aking inahin, no? So, good news mga kaagre. At siya ay 21 days na ngayon, no? 21 days na yung pag kasta niya, no? So, 21 days ay September 2. So, ito na nga mga kaagre yung record niya. At sa 42 days naman ay September 23, no? So good news mga kaagre kasi yung pagkikasta sa kanya ay makikita nyo mga kaagre, hindi siya nag hit, no? Hindi siya ulit nag pakita ng sign na siya ay magpapakasta, no? So ito tuloy-tuloy hanggang sa 42 days, no? So hindi, kahit sabihin natin na hindi siya nag-hit ulit sa ika 21 days ay syempre babantayan pa rin natin hanggang sa 42 days yung ating mga inahin na nag pakasta, no? So ayon, magandang mga kaagre, magandang sign to kasi isang kasta lang ng aking barako. So first time niya magkasta ay makabuntis siya kaagad, no? So 10 months pa lang yung barako ko na to mga kaagre. At siya ay nakabuntis kaagad kahit sa unang beses pa lang ng mga kaagre. So ito siya. At maganda pa rin yung katawan. So isang taon na rin to mga kaagre, no? So ito yung pakain sa aking inahin, mga kaagre, 4 to 5 kilos, no? Back to normal na yung kain niya. So nung nakaraan kasi, nung simula pagpakasta niya hanggang sa ngayon, 21 days, ay yung kain niya ay 2 kilo lang sa isang araw. So magpakain kasi ako dito mga kaagre ay 2 beses lang, no, sa isang araw. So umaga at saka hapon. So 1 kilo sa umaga at 1 kilo din sa hapon, no? So bali 2 kilo lang yung pakain ko dito. So ngayon back to normal na yung kanyang kain, 4 to 5 kilos. So hatiin lang sa dalawa, no? Kung 4 na kilo ay tigda 2 kilo lang umaga at saka hapon. So yun yung pakain ko mga kaagre hanggang sa panganganak na naman, no? So diyan na naman magbawas ng pagkain kung malapit na yung panganak niya mga kaagre. At syempre yung kanyang record ay dapat pa rin nating bantayan. At syempre yung mga medication, pagkondisyon sa kanya, no, pag siya ay malapit ng manganak, so kailangan natin i-apply sa katawan niya. So hindi natin pwedeng makaligtaan, no, kasi nga yung inahin ay kailangan ng mga vitamins, so pagpurga at saka iron din sa katawan, no. So kailangan ng inahin na may mga gamot din sa katawan sa paghahanda, no, sa pagpanganak niya, no. So siyempre yung sisikal. So ito, may sisikal ako dito palagi mga kaagre. So binibigyan ko yan kahit 3 beses sa isang linggo, no. Importante din yan sa mga buto ng inahin para
tumibay at lumakas pa, no. So habang nagbubuntis kasi sila mga kagre ay bumibigat. So bumibigat din yung katawan nila, lumalaki yung tiyan. So syempre dapat kailangan natin ng sisikal para sa kanyang paano tumibay pa yung kanyang mga buto. So ito lang muna mga kagre, update ko lang kayo. So September 2, so bare month na naman mga kagre. Syempre tuloy-tuloy tayo. So ito na lang yung aking inahin na natira at saka yung barako, no. So padamihin na naman to mga kaagre. Sana ay matapos na tong sakit na ASF para wala na tayong pambahan, no. Kung anong oras ay pwede tayong makalabas pasok sa ating babuyan, no. So ayun, sana tuloy-tuloy lang mga kagre. Happy farming. Shout out sa inyong lahat, no. So ito lang palagi ako nag-a-update sa aking babuyan, no, at sa inyo. So kung may i-share man ako ay sana ay may makuha din kayong mga idea, no, tips and tutorial mga kagre. So hanggang sa muli mga kagre, maraming salamat sa pag-antabay sa panonood ng aking video. At kung napadaan ka lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at paki-hit na rin yung bell notification para ma-update kayo sa mga video ko pa na susunod na bago. So hanggang sa muli, maraming salamat at God bless po sa inyong lahat mga kagre.